Yes, hello, good morning and a blessed Sunday to each and everyone who is listening and watching right now sa atong Facebook Live o via radio. We are live at FMR 106.1 Babe Radio. Our text for today is taken from the book of Psalm chapter 146 verses 1 to 2. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Viewers, brothers and sisters, we are encouraged to give our praises to the King of Kings, to the Lord of Lords, who give us the life that we live right now. So today, it's a privilege, it's an honor nga ato gayong masimba ang labing gamhanan nga Dios, ang labing balaan nga Dios sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan. Kaya samtang may kinabuhi pa kita, atong ipadangat, ihalad sa Dios ang kinatibukan sa atong mga kinabuhi. Mag-ampo kita. O Dios nga labing gamhanan, tinubdan sa tanang butang, bisan sa among kinabuhi. Ginoo, salamat sa matag higayon, sa matag pribilehiyo nga imong gihatag sa matag usa kanamo, nga masimba og madayig kanamo niningatak na amahan. Lord, nasayod kami nga dili gayud kaya namo ang tanang butang sa among kinabuhi kung wala ang imong tabang ug giya nga ni kanamo. Busa ning ningatak na amahan, padayon ikaw nga among ipataas, padayon ka nga among pasidunggan. Ikaw lamang ang among alagaran. As long as we have this life, Lord, we will continue to bless your name, O God. All these things we ask and we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Open eyes, Lord, we want to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Yes, thank you, Lord. Hallelujah.
And today, Lord, Holy Spirit, we welcome you in this place. We allow your presence right now to move in the midst of us, oh God. We need you to guide us. We need you, Lord, to teach us. Yet right now, Holy Spirit, you are free to move in this place. You are free to move in our hearts, oh God. Hallelujah, we worship you. Yes, thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Yes, when it's your shirt, invite the Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, worship you, Jesus. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, we worship you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, sir, we need your anointing. I need your anointing, come in your power. And we love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew.
Let's search with our own voice, sing to the Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father God, we thank you. Let's continue ang pasilonggasyon. I worship
Sampo niya sa Ginoo. My God, I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Buhat ang mga pagpasalamat na sa Ginoo. Buhat sa kamay sa Ginoo. Sa mga kamot sa Ginoo, isipagdayeg sa Ginoo. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be salamat amahan ning kabuntagon. Gisimba ka na mo gidayi. Muskas na ng pagdaig. Salamat. Yes, hallelujah, Lord. Yes, hallelujah, Lord. Yes, Father God, Lord, we will continue to worship you, oh God, with all that within us, oh God. We will continue to lift it up to you, Lord. Salamat to Dios for giving us the ability to worship you and praise your holy name, oh God. And today, Lord, we will continue to praise you. Every praise is sent to our God, brothers and sisters. Busa dili nato ikaulaw nga ipadayag ngadto sa Dios ang atong mga pagdayig, ang atong mga pagsayaw, ang atong mga pagsakit alang sa buhi nga Dios nga gamanan, mga kaigsunan. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Let's dance. Every praise is to our God. Yes, someone sing hallelujah to
kalakasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Dili gayon mapugnan nga ato siyang masimba, madayig mapataas karon nga kabuntagon. Pasalamaton kayo ta sa laing maanindot nga adlaw. Kadaugan nga gipasinati sa to ang buhi nga Dios mga kaigsuonan. Busa karong atak na according to the word of the Lord. In the book of Psalm chapter 96 verse 8 it says here, "Give to the Lord the glory that He deserves. Bring your offering and come into His courts." So mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, gipahimangnuan ta, gipahinumduman ta nga magdala gayud ta sa atong mga halad sa iyang kingharian mga kaigsuonan. Nasayod ko nga ang tanan natong naangkon dili lang ang atong financial, gipanalanginan utab sa tanang aspeto sa ato ang kinabuhi. So why rason God inato pasidunggan himayaon ang atong buhi nga Dios nga mo'y tuburan sa tanang butang bisan pa sa atong mga financial nga naangkon. Hinumduman nato gitudluan ta sa Dios kung unsa ta mang gihatagon dili lang sa simbahan pati na usab sa atong kaigsuonan. Kay sa una sa ating pagkatinuod mga kaigsuonan naghigalaan ang Dios gyud may una nagpasinati kung giunsa niya gi-offer ang iyang bugtong anak para kanako ug para kanimo. So karong atak na I do believe ang akong mga kaigsuonan is willing na gyud, andam na gyud nga mapusidungog sa ilang abot sa ilang mga kinitaan. So halata sa atong buhi nga Dios kay sakos gayon siya sa tanan. Mag-ampo kita labing gamhanan namo nga Dios milagruso og tigpataliwala sa among kinabuhi. Salamat sa bagong kabuntagon nga imo gihatag sa matag usa kanamo ug aniya kami karong atak na gagahin sa among mga hala diha kanimo pag-ila nga ikaw ang source ani o God. Ug nasayod kami sa among paghatag, ikaw nakinasayod kung unsa ang mga kinatinguha sa among kasing-kasing. Busa remind us with the help of your Holy Spirit that whatever we have, pasalamatan, pasidunggan, balikan gayud kanamo o Dios kay takos ka sa tanan labi na Lord sa ministriya nga imong gialaw aron usab kami Lord mapalalumpang among paghigugma diha kanino mo, mapalalum Lord ang among mga pagtulunan nga kusa nimong ihatag sa matag usa kanamo. Busa amahan magkahiusa kami ni ani nga dapit bisan pa sa mga kaigsuonan nga laminaw via radio, naglantaw via Facebook Live. Continue to speak to them kung unsa ang naabot sa ilang kinabuhi, gahinan gayud ka o Dios. Kay nasayod kami ning kalibutan na piniyalan mo lamang ang matag usa kanamo ug wala gayud kami arang ikapanghinambog o Dios. Busa magkahiusa kami sa matag usa kanamo karong kabutang wala kami laing himayaon simbaon ipataas kundi ikaw lamang gayud sa pangalan sa mong Ginoong Jesus. Amen. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will restore. Is on no effect. When God bless you, panalanginan yung kas Ginoo, walay duha-duha. God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is
you've come into God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Tapos na tong imong Good morning kalisod. sa Tapos matag-usa na. mga kaigsuonan na medyo pagaw dyan ko karon. O kaya lawakan na itong atong dalunggans pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pwede ba natong ingnan sa atong mga tapad? Not by might but by power of God. Ha? Paano dahil mo kasunod, no? Praise God, o atong gina-welcome ang matag-usa, medyo puno gayo datong church. O atong gina-acknowledge ang atong mga new, mga bisita na naan to karon. No? Let's welcome Linlin Pido, Mary Joy Jurani, Giselle Pandan, Margaret Pandan, Riley Ken Masilip, Ilvi Jane Pandan, Elmar Pandan, Stephen Mansip, Mylene Palomares, Michelle Velia, Rialyn Andawi, Gracila Tuyak, welcome back, no? And Ilvin Ora, and Annalisa Pacho. Thank you for coming here sa ato ang Sunday service. And I'm blessed sa inyong kinabuhi because gidalagid mo sa Ginoo diri, no? And I believe dunay mga tao nga gigamit, used by God, aron na makasimba mo, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. No, mga kaigsunan, I'm so happy also because our worship team are in front of us, no? Praise God, no? Ang una yung mabusog sa pulong sa Ginoo ang mga worship team o mga pastors. Kaya this is update na po og pamaagi simbahan ngaron maka ano po sila kay usahay narataon sila sa gawas, no? Praise God. And salamat sa matag-usan ninyo. Ako sabi welcome atong pastora sa Labason, no? Si Pastora Genesil, no? Uban ang iyahang pinalangga nga bana, no? Maabtikon nga bana nga mortawi tigkugo sa iyahang mga anak, no? Praise God sa iyong kinabuhi. They are invited kagahapon dunay kanang family friend pod nila nga gusto nga siya may mag-speak, no, sa birthday celebration, and thanks God, no? It's part of our kanang gina-declare gid nga mga tema sa church nga our pastors and leaders will thrive, no? Will flourish. Kaya grabe na ang mga invitation karon, no? Talagang pangdipolog na yung beauty, Pastora Jen, no? Praise God. And akong gina-welcome ang atong kanunay nga nagasimba diri sa atong simbahan. Palakpakan nato ang matag-usan. Sabi nga nung isa nga kauban nato diri, siya nga, Pastor, masturya ka nga pagaw makakaayo. Ingon po ko nga, sa una gani nga na ako sa kalibutan, pagaw kay ko, ako ganing gikanta. Samot na karon, no? Nga bisan og pagaw ko, ako gining gamiton sa Ginoo. Igsoon, dili gid siya mahimong babag kung natay mga matawag na to og kahuyangon pisikal, dili gini siya mahimong babag nga dili kita moduol og serbisyo sa Ginoo. Gani kulang gani kayo. There's daghan pagitag angayan kana bitang word nga utangan kas Ginoo, inaim tapad utangan kas Ginoo. Kaya kanang usa ka oras lang nimo diri mga kaigsuonan, kulang pa na sa atong pagpakita og pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. No? Kaya let us use kung dunay mga kaigsuonan nato, mga pastor or leaders nga mo invite ninyo mga kaigsuonan, then ato gayong i-grab ang opportunity makapasalamat o makadungog sa pulong sa Ginoo. Because, tungod kay makita na to karon igsuon nga ang kalibutan daghan gayud kayo og mga gapanghitabo. Di ba? Last or the other day, katong nahitabo gayud sa Plaridel. Di ba? Katong usa ka ginikanan nga, ang usa ka anak nangayo lang siya. No? Alabi tong, nara siya gipangayo siyang mama din, wala mahatagan siyang mama din, iyang gipatay iyang mama. Ingana bitaw ka, grabe na kaayo karon ang dula sa kaaway bitaw nga, it's a simple pangayo. Muna kamo mga ginikanan pag mangayo hatagi. Kay delikado. Pero ayaw po sa tanang panahon nga kuan kanang ato na pong itolerate kung makita nato ang atong mga anak, no? Wala na gid siya. Usay mangayo din i-load ra kay idula og ML. I-load ra kay idula og scatter. Unsa pa na? Jun tinay-tinay gadula ba kag scatter? Wala. O, biro mo iyang anak gipabakho na niya. Gamay pa lang gipapanginabuhi na niya igsuon. Dasigi siya vlog dito.
Pero bitaw, gitun-an bitaw niya, no? Inganam kitang mga amahan. Gusto na ito nga mahisama usab ang atong mga anak. Now, ang atong topic karon mga kaigsuonan is, ato kining gitaytulan og is persecution the price of devotion? Nindot kini mga kaigsuonan. Kaya nga naman, ako nasayod and I believe, brothers and sisters, that each of us naka-experience ug nakasinati gayud og pagpanglutos, persecution. And our topic is, foundational verse is taken from the book of Zechariah. Zechariah chapter 4 verse 6, and I read, "Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty." Let us pray. Father God, daghang kaayong salamat, O God, nini nga adlaw. Salamat, O Dios, sa imong presensya. Thank you, Lord God, you are here. God is here. You are here working in our life, O God. Lord, empower us. Ibinining word karon, O Dios. Give us enlightenment as I preach, O God. Balaan na og dihugi ang akong mga pulong nga mogawas sa akong baba, Ginoo. Not to us, O God, ang mapasidunggan, but it is you alone, O Jesus. Holy Spirit, we love you and we worship you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord God Almighty. Now, unsa may gihisgutan diri mga kaigsuonan, let's go back to the pretext of this verse. No, there is a connection kini nga pulong ngadto sa usa ka propeta nga si Jeremiah. Ngano man, giprophesy ni Jeremiah bago pa lang ni nahitabo o kung sa gihitabo nini mga kaigsuonan, giprophesy ni Jeremiah nga ang land of Judah mga kaigsuonan wasakon under the leadership of the Babylonian Empire. Giingnan niya ang mga Hudeo o Jew mga kaigsuonan, giingnan niya ang mga Israelita nga pag-amping kamo, balik kamo sa Ginoo, ayaw kamo pagpabilin sa pagpakasala, kay ipakita sa Ginoo ang iya gayong silot, brothers and sisters. Ay, naday po diri atong igsuon, no? Thank you sis sa imong pag-ani diri, no? Nakahabol gid sila from Osmeña pa ni sila igsuon. Kasi kung tanaw gani na niya. Okay, salamat kayo, no? Unsay nahitabo dito? Jeremiah prophesy. Giingnan niya ang mga Israelita nga pag-amping kamo, balik kamo sa Ginoo igsuon. Ug tungod kay wala gayud kini namati mga kaigsuonan, niabot gayud ang silot o ang kalisod sa mga Jew brothers and sisters. Gi-invade sa mga Babylonians ang land of Judah. O for 70 years, brothers and sisters, naulipon sila niini. But God is gracious. Amen. Inayam tapat, God is gracious. Even wala gyapon sila nahunong sa ilahang mga kaigsuonan, pagkasupil o pagsupak sa Ginoo mga kaigsuonan, God is gracious. Tungod kay iya gayud kining gihatagan og covenant ang mga Israelita nga iya gayong i-restore kung unsa man ang mga nawala o unsa man ang mga naguba, brothers and sisters. Unsa may atong makita diri. When God restore everything, niabot ang time nga ang restoration na experience sa mga Jew. Gipabalik sila, brothers and sisters, into their land under the king of Persia, the leadership of Persia, under the King Cyrus. Unsay yang gingon, balik mo sa inyong yuta. O pagbalik niyo dito, naa dito under the Governor Zerubbabel. Unsay gi-prophesy dito mga kaigsuonan, nga sa pag-restore nila, magbutang sila o i-restore nila ang maong templo. Say the word Zerubbabel. Atong wifi pwede na ibutang Zerubbabel. No? Ayan, Roy. Para maglisod yun sila. Kasi wifi, Zerubbabel. No? Then after that, brothers and sisters, syempre, gikan ka sa pagkawala, gikan ka sa mga pagka-slave sa Babylonian Empire, unsa may imuhang i-restore, brothers and sisters. But because of the prophecy of Jeremiah
And because of the promise of God nga iyang i-restore kining tanan, bisan og wala sila, pero gitagaan sila og authority aron makagamit og mga kahoy, makahatag gama og sulat ang maong governor o ang maong hari igsoon. It is the hand of the Lord. And I'm saying this not by might nor by power, but by the Spirit of God, mga igsoon. This is the setting. There is a persecution on those time. Kaya nga naman, syempre, pagbalik nila, wala sila igsoon. There are persecutions in our life, mga kaigsuonan. Unsa man, daghan kayo mga instances. Usahay ka na bitawng mubalik na ta sa Ginoo, pero nganong daghan man kaayong pagsulay. Kung kanus ka nitindog sa kamatuoran, kung kanus ka nitindog sa imong pagkamaayo nga trabahante, daghan na hinuong nag-istorya nimo, daghan na hinuong nasina nimo igsuon. Remember this, each of us, kung atong tindugan ang tinuod, honesty and purity, mga kaigsuonan, daghan kayong anak nato. Ingna yung tapad, undangi ng marites. Pero usahay be, igsuon ka na bitang word nga, marites ka nang makatabang po na to. Lagi, kaya aron po, alam niyo sa tinuod lang, na may mga marites nga, usahay makahinuklog po taba nga, bitaw no, ingana po, bitaw ko. Diba, gahapon kami ni Pastora Gigi, we are sharing, no? Usahay bitaw ka nang naagi mga, importante pong naimusturya nimo. Muriproof nimo, muribuke nimo kay usahay, paminaw nimo si mong kaugalingon, sakto na ka. Inayam tapad, tungod ginas gracias Ginoo day. Doy. Lagi, kana bitaw sa social media karon kanang sa corruption Kung dugay naman yung kay na, pero karon naman yun natayog be. Karon nanalaw na, nahilom na. No, ang mga katong kusog kay mo kuan, kay ngano man. Siguro maybe di realize nga sayop gyud. Ay wala na lang yung istorya, lisod mga kaigsunan. Now going back to the persecutions. No, nakita diri ni Zechariah na siya vision during the restoration, mga kaigsuonan. Nakita niya a golden lampstand. Kung makita niyo yung lampstand, di ba, kabantay mo, makapicture mo na usa ka kanang ana-ana bitaw nga pormas kandila lampstand. Tapos pikas daw na ay olive trees. What is the significance of that vision nga nakita ni Zechariah igsuon? Nakita niya, mga kaigsuonan, that the lampstand represents the people of God. Ibig sabihin, sa restoration nila, gihayagan, no? Ang mga tao sa Dios, mga kaigsuonan. Ug pikas-pikas niini, there is an olive trees representing Zerubbabel and Joshua being empowered by God's Spirit. During the restoration of the Jew, mga kaigsuonan, dunay mitindog Zerubbabel and Joshua. O si Joshua, may gitagaan og tahas aron sa pag-restore sa worship. Zerubbabel, may gitagaan og sa bugtahas sa pag-construct sa unsa may angayan i-construct para sa ilang templo igsoon. Brothers and sisters, each of us, kung tagaan kag instruction sa Ginoo nga tindugan nimo imong pamilya, mga kaigsuonan, or mo tindog ka sa imong pagtuo at tubangan sa Ginoo, daghang mo mak nimo. Mga igsoon, daghang mo daot nimo igsoon. Pero alam niyo, brothers and sisters, let me encourage you. Ano day si Jesus ni tindog sa kamatuoran, hayahay kinabuhi. Dili hayahay. Say the word atong ikuan, hayehey. High-tech ba? High-tech. Slang gamay. No? Merkulis day karon, Merkulis birthday ni Pastor Jong. Pastor Jong. No? Ato siya pag-pray unya. No? Sige ginako kakitaan si Brother Jong, kaya nga naman, sige mo siya gaputi. Good, marag ma-highlight pirmi ba? No, kay ganahan siya t-shirt nga puti. Ang kauban po niya, no, ang eldest ni Ma'am Ami ninyo, ganahan po siya puti. No? Praise God. Magputi na ko. Praise God. So sa may nakita dito, brothers and sisters, the rebuilding of the temple will not be accomplished by human might. Alam niyo, igsoon, bisan unsa, nga doon natay tindugan,
mga lagad tas Ginoo, mo vote ta sa atong kaugalingon nga mag-serve na gyud ko sa Ginoo, daghan ginag istorya. And always remember this, brothers and sisters. Your life, wala na nakapattern sa mga tao o sa storyas mga tao. Kundili ang imong kinabuhi is pattern from our Lord Jesus Christ. Nga naman, Jesus Christ, dili po dayahay ang kinabuhi. Yung mga sumusunod ni Kristo, mga kaigsunan, those people, the disciples, the apostles, mga kaigsunan, dili sa yun. Niagi gayud sila. Diba? Si Stephen, Jesus, iyon sa ingon ni Jesus, ingon siya, kung kinsa tong musunod ka nako, moto ang tinuod nako nga mga disciple. Kaya kung wala ka ni sunod ni Jesus, igsoon karon kay imong gipalabi ang istorya sa mga tao nga bisan og sayop igsoon, then you are not really a true follower of Jesus igsoon. Ika pa imong kasing-kasing, asa ba na siya nag-follow? Are you following ni Jesus or are you following someone? Hallelujah. Unsa may nahitabo diri? When Paul, diba, gisunod niya si Kristo igsoon, gikan sa pagka-persecutor niya, brothers and sisters, niagi siya gutom. Alam niyo, usay sa itong pagpangalagad, kung kanusa ta nga langalagad, wala na tayo kwarta. Kung kanusa ta na itrabaho, daghanay nung tagutang. Amen ba? Those are persecutions. And you have to admit that, brothers and sisters, even to all viewers, kung naminaw ka karon, ingnon ta ka igsoon, akong mutindog kas kamaturan o mga lagad kas Ginoo, walay hayahay, muagi kita, and that is the truth. That is a testing of your loyalty nga tos Ginoo igsoon. Hallelujah. Now, kung magsunod ta sa katuyuan sa Dios, dili malikayan ang pagsulay o pag-antos. Gani, daghan gyud kaayo mga kaigsuonan ang wala gyud kaagwantas paglutos. Niundang gyud sila. Daghan mga kauban nato sa pagtuo, usahay makapangutana. Nganuman nga kung magsugod nako og seryoso sa pag-alagad sa Ginoo, nganuman nga kung magsugod nako og kanang seryoso sa pagtrabaho, murag mas daghan man hinuon kay kog problema. Daghan man hinuon ang nasuko nako. Daghan man hinuon ang nagstorya dili maayo sa ako mga kaigsuonan. Nanuman kay tinuod ang kinabuhi nga gidevote nato sa Dios dili pasabot nga hapsay og walay pagsulay. Sa kasukwahi daghan gyud og mga persecution. Pero ang Ginoo igsuon ang saad sa Dios pinaagi kang Zechariah chapter 4 verse 6 mao kini. Dili pinaagi sa atong kusog, kundi pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Ang Espiritu sa Dios, mga kaigsuonan, mo ginaa maghatag nato kusog ug kalatayan. Kung imog yung sundon ang katuyuan sa Dios, makasinati ka og kalisod og pagsupak. Apan aduna gihapon kadaugan, kay ang Dios mao ang magabuhat pinaagi sa iyang gahom igsuon. Ang ayan natong bantayan. Point number 1, brothers and sisters, is persecution the price of devotion? Point number 1, and this is the truth, that devotion to God's purpose. Karami ito imong purpose nga, you will serve God, tindugan nimo ang truth, tindugan nimo unsay matarong igsuon. When you devote to God, it will attract opposition. Maka-attract yun sa mga mo-oppose nimo mga kaigsunan. Kung matinud-anon ka sa tawag sa Ginoo, sa imong pagkakristohanon, sa imong pagkamaayo nga empleyado, sa imong pagkamaayo diya sa pagserbisyo sa Ginoo mga kaigsunan, pagbuot o pagsunod sa kabubuton sa Dios, dili tanan malipay. Naagyoy musturya o naagyoy istorya ang tao igsoon. Amen? Mabita na usahay nga, gihimo na nimo ang tanan. Nagseryoso na ka sa pagtrabaho, pero nga naman, na dili man gyud gihapon, naamang gyud gihapon, dili malipay nako. Kung naay dili malipay nimo, i-bless. Pag-order o katong pichi-pichi,
nga gihatag nila Perper atong birthday niya. Lami kay tong kuan, katong pichi-pichi per. Alam niyo kung doon na bitaw mag-istorya sa imo, i-bless. Pakanag Jollibee, kung asa iyang paborito, i-bless. Ba, padulong mo sa Jollibee, matingala na. Unsa kay mo na niya, hiluan siguro ko ani niya. Kanang tao bitaw nga daghang kay istorya, negatibo. Bisan og imo na i-bless, negative ra gyapon. Pag-abot sa Jollibee, tapos unsa imong drinks? Pineapple juice. Tanaw ng pineapple juice, basi na gibutang dito. Kaya kung dunay mag-istorya sa imo, hatagig sapatos. Amen. Learn to do the opposite. Usahay man gud na imo istorya na to, abangagan po na to. Nga naman na to natural nga respond. Diba? Ato po istoryahan og dili maayo, ikaw po di nga na bitaw ka. Karon, let's change. No opposite. Pag sige gisag istorya nimo, pakana. Basin kanayan si istorya, gigutom ra na. Doon na bitaw sa kapastor ako gining balik-balikon. Dito to sa Manila, wala to diri sa Dipolog, wala to sa River of Yahweh nga pastor. Nagistoryahan. Wala to sa River of Yahweh Labason, sa outreach wala. Dito ra to sa Manila. Ang member si istorya, hala ka ng pastor lagi nga na, kwarta, may nga na, sa pa na. Ingon to sa ka-elder. Pastor, si istorya ni mo. Saman, ingani daw kay nga na. Mao ba? Sige. Giduol niya itong istorya niya og dili maayo. Brad, alika. Punta tayo sa mall. Gidala sa mall. Siyempre, una-una niyo, laon saan ka kuha ng pastor. Mall gani, og prisuhan pa, klaro na na. Dito sa mall, pag human dito, gipatanaw, unsay mo hangganahan nga sapatos. Nike, pastor. Pero siyempre, gaduda gyapon siya. Unsa ka ni? Ako kay mo bayad or hatag ra ni? Tanaw din sila sa Nike. Sige, pili sa imong paborito. Ay, pastor, gusto ko Lacoste. Pili siya og Nike, kay paborito niyang Nike. Pag human nila, unsay imong ganahan nga t-shirt? Nike po, pastor. Kini bitang kusog kay manguan. Palangayo po siguro ni. Pilig t-shirt, Nike. Siyempre, pag human nila og mall, kaon gyud kay gutom. Gipakaon niya. Halaka kay daghan man kay gi-order. Busog. Manatanan order. Tapos gingnan siya sa pastor, kumusta? Sa iyang gibati, nihilak siya. Kaysa daghan niya og istorya igsuon, mali day ang iyahang perspective or panguna-una sa pastor. Usahay mga kaigsuonan, o gusto ta og restoration o pagbago sa tao, atong pakitaan og maayo. Dili kay mo batin ta, mo revenge ta, mo hatag po tagpulong. Kasi di ba, kung maghatag siya og dili maayong pulong nimo, ang imong ibalos, sama po siyang gihimo sa imo. Walay pagkakaiba sa inyo. Same ra mo igsuon. All you have to do to respond is respond to the opposite kung siyang gihimo sa imo. Atong tawhana, gutom man day kayo. Pag human pa gyud nila og pauli, gibless pa gyud nila, gitagaan og 2,000. Nakahilak. Unsa pili na gastos pastor? 10,000. What is 10,000 sa wigo nga nagasto ni Brother Joe? Whatever you seed, lalo na kung dunay mga gitawag na to og conflict, whatever you seed mga kaigsunan, bisag unsa na kadako, I know and I believe, kung naa kay madalas Ginoo igsuon, unsa ra gunang 10,000. I mean, lain-lain man taog panglantaw unsa kadako ang iyong pero unsa may ato ang gihatag nga isip resolution sa maong tao or naay mga tao nga ni revenge sa ato igsuon. Okay? Mas maayo pa wala istorya, i-bless na nimo ang tao. Because later, baka ma-realize pa niya and magdala pa siya og mga kalag at tubangan sa Ginoo. Always remember this. Walay tao nga nitugan sa kamatuoran, nitindog sa kamatuoran, ni barog sa kamatuoran, nga lagad sa Ginoo, nga hapsay ang kinabuhi. Una ganing mo persecute nimo imong pamilya eh. Nga naman, nausab naman ka.
Mulahi naman kaugura sa among pagsimba. Gani karon dili na kayo. Wala ko na usab. Ibalik na ko sa ilan sa Ginoo. Kaya naman, sa una nagpagamit ka sa kalibutan. You should be grateful and thankful sa mga tao nga nag-disciple ka ninyo, giinay-hinay mo aron mas maproseso ang inyong kinabuhi, matransform ang inyong kinabuhi. We should be grateful for that. Kaya naman, I believe, wala may pakinabang. Sa may maangkon sa tao nga nag-disciple mo, wala. Pero kabalo siya, nga at the end, approve siya, qualified siya nga tos Ginoo igsoon. Sa tanang panahon, ang tao nga mosunod sa Dios, makasinati gyud og pagsupak. Di ba? Makita man siguro nato pod mga kaigsuonan. Literal gyud kayo nga kung mutindog ka sa imong pagtuo, daghan kayo ang mobakbite nimo. And kami gani mismo naka-experience po diyan na igsuon. Pero kinsabay wala naka-experience sa mga alagad sa Ginoo. Di ba si Moses, ka-experience po siya og mga persecution. Gani, gingnan pa gani siya sa mga Israelita. Katong lakbay na sila sa promised land. Tapos niabot ang gutom sa ilang kinabuhi. Basol pagaling nila si Moses. Kaya nga naman, ang gidala raman minimo diri aron pagutmon. Gidala raman minimo diri aron dili makainom og tubig nga unta, okay rami rito. Bahalag slaves mi dito. At least, na-schedule nga makakaon rami. Now, remember this. Usahay sakit ang persecution. Kaya nga naman, tintalon sa tao ang kaaway. Gamiton ang tao, pangitaan, giyog butas ang imong kinabuhi, mga igsoon. That's the time ang uban natayog ug wala gyud nakalahutay. Tindog igsoon. Ayaw pabilin ay ikaw huyang. Kay dala nimo ang baton sa Dios, ang iyang presensya igsoon. Kung wala kay ginabuhat para sa Dios, remember this. Wala gyud mo kontra nimo. Kung kana bitaw sabay-sabay ra ka, pag nay makita ninyo dihang anomalya or illegal mga kaigsuonan, dahil sabay-sabay ra ka, paburkas mga tao, okay ra kay ni brother, okay ra kay ni si ma'am, si sister, mga igsuon. Apan kung doon naman kay tawag, doon naman kay mission, halang doon ko atubangan sa Ginoo mo, barog yung kunini. Daghan ang mubatok kanimo igsuon. Remember this, persecution is not a sign of failure, but a confirmation nga imong gisunod ang katuyuan sa Dios. Ngano maingon ta nga dili siya failure ang persecution tungod kay usahay gani dili malikayan nga pag ang usa ka Kristohanon moagi gani siya og persecution, ma-discourage dayon siya. Di ba usahay gani iya pa gani kuan nga hala kung kanus ako nag sunod sa Ginoo, daghan man mga disgrasya na hitabos kung kinabuhi. Usahay, ingana man si Satanas. Iya mang ipakita sa imo, tanawa. Pero alam niyo, sulayan naman ka. Kung asa gyud dapat mo lahutay ka sa mga testing nga imong giagian. Kay basin og moingon tagod, usahay mangud kini atong pagbayaw-bayaw diri sa tumakamot pagkantas Ginoo, okay ra kay walay problema. Pero paano karon kung naay problema mga kaigsuonan? Paano kung dunay mga disgrasya, dunay mga health issue nga na-experience sa pamilya igsoon, musimba pa ka, maani pa ba kag sayo, mukanta pa ba ka sa Ginoo igsoon. Usahay, diri gayud ang discouragement sa usa ka Kristohanon. Pero sa kamatuoran, ang persecution, dili pasabot nga wala ka nagmalampuson igsoon. Si Jesus mismo nagpasidaan, kung nagdumot ang kalibutan kaninyo hinumdumi, nga nagdumot kini kanako, una pa kaninyo. Kaya kung gidumtan mo sa kalibutan, gistoryahan mo og daotan sa kalibutan, hinumdumi nga ang Ginoong Jesus nakasinati na daan ni ini igsuon. Siya pa lang. And if we want to be a follower and love of Christ igsuon, then you must experience this kind of testing sa imong kinabuhi. So ingana, your devotion will attract opposition igsuon. Number 2, nga ngayan natong asabton igsuon. Siyempre, sa imong persecution, di man gid malikayan, usahay maluya na ka. Usahay gusto na ka mo give up. Usahay gusto na ka mo quit mga kaigsuonan. You cannot do this alone. Number 2, you need to understand. Human strength alone cannot fulfill God's mission. Sila Zechariah, silang Zerubbabel, katong mga alagad sa Dios igsuon, ang opposition nila, wala na sila'y kwarta.
tukod na, di nakalahutay. Wala na sila means, wala na sila pamaagi mga kaigsuonan. Kaya nga naman, gikan man sila, wasak man tanan, wala man sila earning mga kaigsuonan. They are, or the people are mocking them. Kana, kung magtukod nagbalay, haligi ra gyud na. Ang upat ka haligi, duha ra gyud haligi. Ingana usay ang mga tao na to igsuon. Kana siya, nakahayahay na kay kuan, agira na ingana, di ba? Na mga issue nga bato sa imo. Nausahay, pwede po kang maluya. But, ang atong movement when we obey God, brothers and sisters, di ka pasagdan sa Ginoo. Your human strength alone cannot fulfill, but God will intervene and give you strength igsoon aron makalahutay ka. Amen. He will help you aron ma-fulfill ang mission or ang prophecy nga gitagana ni Jeremiah kanato igsoon. Human strength is limited. Human mind is limited. Dili na to makomprehend tanan. Dili na to makuan gayud tanan. Kinahanglan na to ang kaalam nga gikan sa Dios igsoon. Bisan unsaon na to ka-talented, bisan unsaon na to ka-bright, bisan unsaon na to dunay salapi, aduna tay kapasidad, bisan unsaon na to kakusgan mga kaigsuonan. Duna gihapon tay mga kapakyasan o mga kahinaan igsuon. You need to accept that brothers and sisters. Unang dili igo imong kusog. Ina yung tapad, kulang yun ang imong kusog. You need the strength of God, igsoon. Bisan pag imo una-una nga na, mas labaw yun ang una-una o plano sa Ginoo, igsoon. Always remember that. Zechariah chapter 4 verse 6 nagtudlo nga ang kalampusan dili gikan sa atong kusog, dili gikan sa atong kaalam, kundi gikan sa Dios igsoon. Hallelujah. Daghang Kristohanon. Ang mukapoy tungod kay nagsalig sa kaugalingong abilidad. Apan ang buhaton sa Dios dili mahimo sa natural nga kusog. Sama sa pagduso ug dako mga igsoon. Diba? There's a picture here. Diba kanang bato. Di biyagin nato na kaya. Bisan pag imuhang i-picture, tanawan ninyo igsoon. Aswat, kaya ninyo na pugnan? Kung kita lang, dili. But because of the strength of God, igsoon, kaya na to. Kanang bato diha, mo man na ang gitawag na to, problema, mga persecutions, mga nakalain-lain nga mga persecutions nga atong na-experience. Now, let me say this. To fulfill God's purpose, we need His Spirit daily. We need the Holy Spirit daily. And this is our third point, brothers and sisters. Unsa man dining rule sa Espiritu sa Dios, igsoon. The Spirit of God empowers us to overcome persecution. Alam niyo, igsoon, sa galingalan na Sir Emir, kanang dako kayong balon nga, kanang sindihag kalayo para mulupad? Hot air balloon. Tanawan ninyo ng hot air balloon, igsoon. Kung tao lang ang atong kuan diha, di na basta-basta. Pero ang kalayo, no, mo siguro na nagsilbi niya nga aron mo push niya aron mo adto sa taas, igsoon. Hangin og kalayo. Kalayo is a symbol of the Holy Spirit. You need the Spirit of God daily, brothers and sisters, aron ma-overcome na to ang mga naglutos na to. Kay kung naato lang kaugalingon nga kusog ug pagpanabot igsoon, pwede na kang muatraka sa mga nagstorya ni mog dili maayo. Pantay lang yung kanako. Sara ka kang ana. Di ba? Karami tang mapuno na ta kay daghan kayo mga istorya diri, daot diri, istorya dito. Lalo na kung wala gyud kay gihimo. Lalo na pod kung nakay gitabang gyud niya tanan na. Diri na dayon maabot ang kwintahan na gyud. Alam niyo, igsoon, kung ato lang yung saligan ang atong kaugalingon nga emosyon o kusog igsoon, gusto na kita mo give up. But kitang mga Kristohanon, aron ma-empower ta, aron ma-overcome na to, we need the Spirit of God in our life. Because the Spirit will give you, ano sabi itong fruit of the Spirit? Goodness,
love, peace, joy, self-control, meekness unsa pa to igsoon. Munay maghatag kanimo aron makalma ang imong kinabuhi. Ing name tapad, chill lang. Hallelujah. The book of Acts, unsa may nahitabo, when the Spirit, ano man, ang mga apostoles, gingnan na sila, undang na mo sa pagsangyaw. But, sa dihang sulod ang Holy Spirit sa itagstag sa kanila, mas dali silang nikusgan ug mas dali. Bisan nasa sila, nagsangyaw sa Ginoo, di maulaw. Nayusa na to, diri ka mga churchgoer. Doon na sila gi-invite. No? Sila gipalimpyo sa ilahang balay. Tapos ilahang gi-sharean lang sa pulong sa Ginoo. Karon ni simba na diri. Alam niyo, igsoon, gamiton magita bisan asa, dili ta maulaw. When you receive the Spirit of God, dili mo kayang makontain nga ikaw lang ang gusto nga ma-bless, ikaw lang ang gusto makasinati sa gugma o grasya sa Ginoo. Imo sab kining ipaambit bisan asa ka igsoon. Amen. Bring this message to everyone kung kinsa imong mahimamat igsoon. Kaya akong gi-assign, mag-assign siguro ta. Kada Domingo natin madala bisan isa lang. Akong assignment, dalon ako ng mga yuhay grillo diya. Sa isa lang. Nalipay ganin ko kaya ang asawa ni wife ni Pastor Jeffrey na ana diri palakpakan. Ano ko Pastor Jeffrey? Dalay mo asawa diri. Ay dili pwede ikaw ra mag-bless diya magitar-gitara. Kinalan ma-bless po di mo asawa diri. Sa lagi pas, maan manggod pas ang paghatod pas, ko dala diri. Ano ba? The Spirit of God, tagaan yung ka, o kaalam. And here we are, igsoon. Dili pwede sa usa ka buluhaton nga wala gayud ang asawa, ang anak. Dalag yun. Balag di pa kasabot ang atong mga anak. Kamong mga kaigsunan nga nasluyo, dalay yung bana o iya bana, daladri. Kaya atong ipakuan ang kalayo sa Dios. Aron madihugan. Amen? Kasi gusto guwigo. Karon na yung akong example, kaya naman, only in Dipolog. Alam nyo na, may mga mobles na sikanhan nga sakyanan, pero iba ang brand new. Akong mga pastor nga mga kailag yun, no? Pastor Jong naman yung akong, saan man yun, oy? Kuning, usbo na akong kuwan. Akong mga kailang nga mga pastor nga mga nasa lain-lain nga mga lugar, may yun. Wow, pastor! Grabe yung gihimo. Inko, basta si Lord, grabe. Diba? Napoy-iban nga, ako na pod. Sige, dugay naman kasi yung ako, wala may nito po. It's a matter of belief, no? Faith, hallelujah. Pero nabiya po sa kapastor po nato nga, kanang, gasunod gid gihapon siya nato sa River of Yahweh, even yung mga preaching. Katagan po siya sa kanan ng adventure. Diba? Sabi ko, bago pa lang ng wigo, ikaw man po, gi-bless ng pugag adventure. Sa lagi pastor, pero gusto ko brand new. Tinood ba na igsoon? Gusto lang ako i-share sa inyo yun because this is a great testimony. And sana po ni kakuan sa Ginoo, no? Kanang pasidungog na to kaniya. No? So, the book of Acts, chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. When the apostles, the disciples of Jesus, received the Holy Spirit, adto sila sa bisan asa nga lugar ilang gipakaylap ang ebanghelyo sa Ginoo. Nabay question sa pamasahe o mga expenses? Wala. Because the Lord provides. When you step, kung mo step gani ka, bisan usalang ka step, para sa Ginoo, the Lord provides. He is our Jehovah Jireh. He is our provider, brothers and sisters. Hallelujah. Kung sa may application, iniisip katapusan igsoon. Ang gahom sa Espiritu mao ang hinungdan na makalahutay ta sa persecution, sa pagpanglutos, ug makapadayon ta sa pagsangyaw sa iyang balita, mga igsoon. Kung imong i-devote ang imong kinabuhi sa Dios, andama lang ang imong kaugalingon. Andama sa pagsulay, andama sa mga istorya,
andama sa sakit. Pero let me remind you, ayaw kahadlok. Because the Holy Spirit will go with you, will accompany with you, will enlighten you, and will encourage you aron matuman gayud ang iyang plano nga nakatagana na kanimo igsuon. Ayaw salig sa imong kusog. Ayaw salig sa imong kaugalingon. Pinaagi ra gayud kini sa Espiritu sa Dios aron makapadayon ka. Unsa man ang imong mga kasakit, ang imong mga luha, ang imong mga pagbako nga ikaw lang nakakita niana. Unsa man kana, mga kalisod, mahimong testimony sa uban nga makakita sa gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Ubanan ka sa Dios. Mga igsuon, alam ko Pastor Peter. Mga igsuon, bisan kami po, ako sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Kami bisan sa akong pagtugon, no, daghan po kong persecution. Gani sa akong pagpa-ordain sa pastor, ipadalan dyan kong sulat. Talagang ginanaon sa man ka. What happened to you? Daghan yun. Ug ako yung gibasa. Ang kato nga nagpadala na kong sulat mga kaigsunan is, ako to siyang giapil nga, close friend gito nako. Pero unsay niabot sa revelation sa Holy Spirit sa ako, people around you, kung naamang gani mo storya ninyo, ayaw ninyo isipa nga negative. Because in some way or the other, they are part of your life. Nahimo sila nga higalan nimo, nahimo sila nga pamilya nimo igsuon. Kung naa sila'y comment ni ana igsuon, accept it. Pero dapat dili to mo'y rason aron malagot ka sa ila, aron magkaroon ka o kana bitang matawag na tog pagdumot igsuon. Baka some way or the other, gusto lang po nilang ipaambit sa imo nga naa sila nga nagtanaw sa imo igsuon. Miabot ang time, nag-serve gihapon ko sa Lord, ramdam na ko itong apulong. Kaya katong sulata igsuon. Pero pagsaka ni mo diri, after ni mo i-ordain, makareceive ka og letter nga ingani. Unsa ka, and I will not call you pastor even if magkadugay ang panahon. Nagyod ang persecution. Na-receive na ko yung message July 28 na ako sa US. Yun siya, happy birthday, Pastor John. Pero pila ka tuig, it takes time, 10 years, sigsoon, para ma-restore ang relationship. When he says, Pastor John, it talks about restoration nga, mi-accept ko nimo, og nakita nako ang imong gihimo para sa kapangalagaran sa Ginoo. Let me say this, brothers and sisters. Kung mga lagad kas Ginoo, matindog kas kamatuoran, wala ta kabalo na agay wala nalipay nato. Pero it doesn't mean kung dunay mga wala nalipay, imo pod silang imak o imo pod silang balusan. Padayon lang kasi ang imong pag-move sa pagpangalagad dili man tungod nila, tungod man kay imong gugma o commitment ngadto sa Ginoo. Always remember this, in due time there is restoration because God will vindicate you sa tanan ninyong gihimo para sa Ginoo. Everybody stand. Pinita mo kantag, Come Holy Spirit. Hallelujah. Let's worship the Lord. Oh. Let's also distribute the element. Come, Holy Spirit, fall on me now. Just receive the Holy Spirit, mga brothers and sisters. I need He is working. your anointing. He is living in our life Come today. in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Thank you, Holy fall Spirit. on me now. We acknowledge you. Worked in us. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating
captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing once more, I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Taga na to, time karon na let's value Yes. the ceremony, the communion. At kay pinaagi sa lawas ug dugo ni Jesus, kita na maayo, kita nakabatunog kadaugan. For I received from the Lord what I also pass unto you. And the Lord Jesus, in the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Our gracious and loving Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, offered His body on the cross for us. We believe, Lord, nga iyang gidawat ang tanan nga mga panglutos, mga nagkadaiya nga mga persecutions, Ginoo, aron lamang kami makabaton og kadaugan. Lord, nasayod kami dili sayon ug dili lalim ang gisagubang ni Ginoong Hesus. Iyang gidawat ang samad, pagbiay-biay, ang mga bunog, aron lamang kami ug ang tibuok katawhan makabaton og kadaugan. Amen. Lord, panalangini kiningpan, nga ang tanan nga mo dawat, ang tanan nga mo tuo, ang tanan nga mo angkon niini, makabaton, Ginoo, og kadaugan sa ilang tagstag sa mga kinabuhi. Aduna man sila yung mga kapakyasan nga nagapanghitabo, mga failures, Ginoo, pero dili ni nagpasabot, Ginoo, nga nahuman na ang imong plano diri kanamo. Lord, salamang kini ka step aron i-test nimo kung unsa gayud kaligon ang among relasyon ug pagtuo nga na kanimo. Salamat, Ginoo, among barugan. Tungod kay imo nang gidaog ang tanan dito sa cross sa Kalbaryo. Among kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us pray. Father God, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, offered His blood on the cross for us. We know and we believe, Lord God, that the blood of Jesus cleanses us. The blood of Jesus mo gayon nag-purify sa among mga sala ug mga afflictions, Ginoo. Salamat, Lord, na pinaagi sa dugo ni Jesus, kami na matarong. Pinaagi sa dugo ni Jesus, kami na maayo, Ginoo. Pinaagi sa dugo ni Jesus, nabalik ang among relasyon nga na kanimo, Ginoo. Dili na kami sinalikway, dili na kami condemn, dili na kami low profile, Ginoo, because we are blessed, highly favored, and deeply loved by Lord Jesus. Thank you, Father. We claim it na magamanifest sa among kinabuhi sa pangalan ni Jesus.
Amen. Let's drink the cup. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's lift our hands and pray over to this person. Itaas tong kamot. Let's declare blessing ito kay Brother Jong. Father in heaven, we thank you for this person, oh God. Yes. Salamat, Lord, sa iyang kinabuhi, Ginoo. Amen. I pray, oh God, in the name of Jesus, Lord, unsa man ang iyang plano, tinguha sa iyang kinabuhi, Ginoo, ikaw mag-direct niini. Every step nga iyang paghahimuon, Lord, i-align sa imong kabubuton, Ginoo. Salamat, O Dios, sa imong pag-umol kanunay kaniya. Lord, I pray for protection nito kaniya, Lord God. Bless his heart, bless his decision, lalo na, Lord, sa iya mga panginabuhian, Ginoo. Even sa iyang pagdala sa iya mga ginsakupan, Ginoo. Salamat, Lord, sa iyang kinabuhi nga nahimong panalangin, nini nga simbahan, nini nga ministry. Even, Lord, sa iyang hinigugma, O Dios. Salamat. Continue to bless him, Lord. Lord, I pray na daghang pang duplication sa iyang kinabuhi susama nini nga tawhana, Ginoo. Nga imong giumol susama sa imong hulagway. Lord, because of your love, Ginoo, imo siyang gidala o gipaila-ila nga na kanimo. Increase his faith. Increase his relationship nga na kanimo, Ginoo. I pray, Lord, nga isaon nimo sila kanunay sa imong gugma ni Sister Yen, O Dios. Thank you, Father. We love you and we worship you. More life, more meaningful life nga iyang ma-celebrate, Ginoo, as he celebrate this coming Wednesday in the name of Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Father God, we thank you for this, for the word na among nadawat karon, Ginoo. Lord, you are the God of supply. Dili na mo kaya, Ginoo, kung among huptan katong tanan. But by your might, by your power, Lord, among malagpasan, Ginoo, ang among pagkinabuhi. Salamat, Lord. Even challenges arise, adlaw-adlaw, Ginoo. But we will remain faithful because you are with us, O God. Strengthen these people, strengthen this ang mga viewers nga naminaw karon, naminaw sa radio, Lord. Empower them, encourage them with your word, O God. Na dili tanan ng kalampusan mapakita sa among kaugalingong kusog abilidad, kundi sa imong gahom balaang Espiritu. Can we lift our hands together for the final blessing? Lord, I pray also, O God, na may mga financial provision, O Diyos, ikaw magatagbo, O Diyos, kanila. Mga businesses, mga trabahante, Lord God, continue to increase them, Lord. Promote them, Lord. Give them sustenance, give them provision sa ilang mga basic na need, lalo na sa mga estudyante na niya karon diri nagapadayon sa ilang pagpang-eskwela, Ginoo. I pray, Lord God, that they will excel in academics, O God, ang mga bata, ang mga estudyante, because they have God na source of wisdom and knowledge, O God. Mga kaigsuonan na mo, Lord, nga mulakaw diri, O Dios, aron magmanginabuhi, Lord God. I pray in the name of Jesus that success, victory, ilang maangkon, Ginoo. Unsa man ang ilang mga gibilan sa pamilya, O Dios, ikaw magatagbo, Ginoo. And we lift our hands together. The Lord bless you, and may the power of God be with you all. I declare that He will protect everything upon you. I declare that grace is teaching in every way. I pray and plead the blood of Jesus over your household, over your relationship, over your work, and over your family and children. I declare that no evil will come upon you. I declare that the plans of evil will not prosper. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the Almighty God, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. And everyone will say, Amen. God bless you. God